natataba pa ng mga talbos. Mahirap to. Pumunod ito mga kalis. Na pumasok dito. Hello there! Ang dami talaga ng dito. Yun yung ano, yun ang tsagaan nila, di ba? Pag gumagawa ng palmiste ganyan. Mihula Kaluts, papunta tayo ng Ikonde. May ilang kasing nakolek na ako dito, kukunti pa lang. Pero para makita rin at mai-mustera natin kay Elvis kung paano yung gagawin namin sa pangkalahatan. Ito, nag-collect tayo ng balat ng mga itlog, saka yung balat ng saging. Ang importante lang kasi may ipakita natin sa kanya paano yung gagawin. Para sa susunod, alam na niya na gagawin yung buo doon sa lupain ni Madam Kang. Kaya let's go! Papunta na sana ako doon, kaso naalala ko pala yung tinanim namin doon na malunggay ay namatay dahil ginalaw ng bata, patubo na sana. Ito, kukuha tayo ngayon, kaso ang taas ng pinutol din kasi itong malunggay. Ito yung mga kaso tuyo na to, di na pwedeng itanim. At may nakita rin pala ako dito sa banda rito na nagtanim din sila. Siguro yung mga rin Afrikano. Ano to? Parang kamyas to ah. Tapos ito pala, may tanim silang pinya rin dito. Malaki na to. Ngayon ko lang nakita to. Tapos dito meron silang dalawang malunggay na tumuba. Ito. Yan. Tapos sabay bandang harap ito. Ay. Ito siya. Nandito ba? Ito yung malunggay. Maganda rin kasi may malunggay bawat community natin. Kina Miguel meron na eh. Kina patubo pa lang kina Madam Abubo, Mami Abubo pala. Ito yung ito yung ay. Sayang naman Ito yung maraming namumunga rito na papaya. Natumba lang, daming bunga Di man lang nila kinuha. Di malaman ba? Dito na tayo sa kapitbahay ni Madam Kang. Siya nagsabi mismo, sabi niya kuhanin mong video yung mga yung mga halaman ko dito. Siya binibila natin ng dito. Kung ano-ano itong mga dalandan, yung pinaka mandarin o dalangitan nila dito. Inalaw tayo na pumunta sa kanyang bakuran para mabisita natin ito. Siguro mga 2 months pa to o 3 months bago ma-harvest. Yan, baba tayo rito. Wala naman siguro mga anaconda rito. Diba? Buti masipag din tong kapitbahay ni Madam Kang. Kaya gusto ko rin siyang pakisamahan. Para yun, kung sakaling marami yung bini natin, bibigyan natin siya. Kasi hindi lang puro mga saging yung halaman niya dito. Kaya mga lang niya. Yun, diba? Dami. Dito. Tapos nakababa tayo, nakita na. Ay, yung natataba pa ng mga talbos. Ayan, diba? Yan dito yata talagang tinatanggal nila yung dito may to. Mahirap to. Pumunod ito mga kaluts. Ito yung saan sila na kumukuha ng pandilig. Ito yung balon. Malalim sa pag nahulog ka rito talagang swak. Ingat tayo. Inalaw tayo na pumasok dito. Yan. Diba? Parang nasa gubat. Hello there! Tarzan! Jane! Ang dami niya palang tanim dito. Kasi sa bungad ko lang nakikita to mga kaluts. Itong mga tanim niya. Buti. Kaya pinakikisamahan natin kung ano yung mga binebenta niya. Bumibili tayo. Kaya para ito, mga kolaborar natin. Mga collaboration natin pa sa pagtatanim. Kasi gustong gusto nating makakasama yung mga masipag magtanim. Yan. Laki. Almost rin to siguro. Ang taniman niya halos kalahating hektarya rin dito Yan Pakita natin may mga mais pa siya rito na ligaw. Yan. So medyo dito din na tayo makakadaan. Ito lang yung bahay nila Madam Kang. Yun yung kulay dilaw ng mga kalasyan. Tapos ito sa likod na to, kina Tomas. Yan, palabas na lang tayo. Ganito sana, di ba? Kung lahat ng mga Afrikano ganito gagawin nila, hindi sila magagutom. Diba? Daming tanim. Nakakaaliw pumunta.
Hindi naman ganun karami yung ano, yung damo, kaya hindi naman siya nakakatakot. Ito lang, di ba? Ito lang yung daanan. Wala pala si Elvis. Alam ko kasi bakasyon nila eh. Pero bakit pumapasok? Sipag naman mag-aral, walang pasok pero pumapasok sa eskwela. Ganun kasi pag si Elvis. Pero di bali mga kalot, sa magdidilig na lang ako na itatanim itong ano natin, yung malunggay. Para di naman masayang yung pagpunta natin dito. Tapos nakita ko yung mga bata naglalaro. Yan, yung mga poging bata dito sa Saikonde. Ituturo na lang natin sa kanila kung paano paggawa ng fertilizer gamit yung mga itlog. Ano, visto? ¿Por qué? May papakita muna natin yung mga ano natin, yung mga nakaraan. Yan, maganda na yung mga tanglad. Itong nakaraan, nakita naman natin yung difference nila. Nung nalagyan ng lupa sa may baba, di ba, kumuha kami ng lupa sa baba, gumanda yung mga papaya. Ito. May mga tumubo rin pala ng mga butternut. Hindi naman pala siya bata pa. Talagang tutubo na yung butternut na kalabasa. Tapos yan, dito yung mga ano pa rin nandun. Tapos wala mga kaluts, itong niyamay na tinatawag, akala ko hindi siya magkakadahon. Pero same pala siya ng dahon ng kamoting ube. Ito, ganyan pala yung dahon ng niyame. Ito siya, yung nakalitaw dito. Yan o. Yan pala yun. Akala kasi puro sanga lang siya. Pero may dahon pala siya. Imbis na si Elvis sana maturuan ngayon, pero dahil sa sipag na pumasok kahit walang klase. Ito pala, bali may nakita tayong difference dito kasi mga kaluts, dito pag umulan talagang sobrang grip ng lupa. Kaya yung imbis na tutubo, natatakpan siya, hindi lumulusot para tumubo. Kagaya dito, hindi lahat na tubo dahil sobrang tigas. Pag umulan tapos nabasa, sobrang tigas. Makita natin yung unang pagtatanim, di ba? Yan, medyo nangitim na yung lupa. Tapos dito, kulay buhangin na. Kaya kakaiba talaga pag natataniman yung lupa. Kaya gagawin namin ni Elvis diyan, yung sinabi ko nakaraan, bubungkalin namin buyan. Gaganyan namin. Tapos lalagyan ng kung ano-ano. Kaya sabi ko sa inyo, hindi birong trabaho to, kailangan talagang pagtuunan ng pansin. Talaga matrabaho to kasi hindi lang naman problema yung pagpapatubo ng mga halaman, kailangan talagang i-develop pa para maraming tumubo pa. Ganun ang trabaho ng dito ng lupa. Habang kinukuha ako yung piko, may nakita ko dito, may kinuha pa lang si Madam Kang, yung palmiste Yun yung yun tsagaan nila, di ba, pag gumagawa ng palmiste, ganyan ang ginagawa nila. Iniisa-isa tapos nilalaga pa yun na napakatagal. Si Madam Kang kasi nasa trabaho pa. Tayo half day natin, day off natin ngayon, kaya nakapunta tayo dito. Yan, hindi naman masasayang yung pagpunta natin dito dahil may mga ilang bata tayo na matuturuan. Ito yung mga bata habang nagpapahinga sila sa paglalaro, vamos aquí. Yan, para aprender cómo hacer fertilización o terreno fertil. Pero mga kalis, papakita natin. Ito yung nabungkal na natin. Todo aquí. Por favor, todo ahí. Pasay. Yan, yung mga anak ni Tomas. Saka yung mga bata rito. Yan. Negray. Ito, natin. I-demo natin. Demo natin. Bebe. ¿Cómo se llama este? Anong tawag dito? Huevo. Huevos. El otro, ang isa? Plátano. Piel de plátano. La piel de plátano. Okay. La cáscara de huevo. Piel de huevos se hace a terreno fértil para más abono en la. Vamos ahora a romper cada uno coger huevos, romper aquí. Ahora puede romper, a poner dentro de la tierra aquí donde yo cavar. Sabi ko pwede nang ilagay sa sa lupa. Yan. Si Leslie, ¿cómo se llamas? Norlin. Si Norlin, saka si family, si Nene, aling Nene. Yan, Hay que romper bien.
Yan, durugin nyo ng maayos mga bata. Yan, imbes na si Elvis ang matuto, yung mga bata na lang. Okay lang to kasi si Elvis isa lang. Ito marami to. At least maraming ulo na natuto ngayon. Ano. Yan. Bebe, va a hacer todo aquí para... ¿Tú no has visto no crecer bien la plantación? ¿Tú has visto sandía no crecer bien? De esa necesidad de hacer así, poner también de plátano, piel de plátano para abono, para va a crecer de plantación de mama Yaur, Madam Kang. Yan, in-explain ko sa kanila kung sa susunod na pagtatanim namin, gagawin namin ganito lahat para kasi itong gayon, di gumano masenso yung iba, kaya sa next, ganun gagawin namin para maintindihan ng mga bata. Yan. Ito pwede kortar, pequeño. Yan, pwede putol-putulin nyo ng maliit. Papakita rin natin sa kanila kung ano yung klase ng malunggay. ¿Qué es? ¿Cómo se llamas este palo? ¿Ah? ¿Cómo se llamas? Mario. Este palo. ¿Ah? No son papaya. Esto es palo de betalis. Bitalip? No. Yung bitalip daw yung mapait, hindi yun. No. Este es palo de moringa. Ah, Moringa. ¿Tú has visto moringa antes? no. Primera vez Ya, first time nila makakita ng malunggay. Cocinar como verdura. Niluluto ito parang gulay. Tiene mucho vitamina. Ahora vamos a plantar aquí. ¿Ok? Sí. Yan. ¿Cuándo va a empezar la escuela más? Mañana. ¿No está en vacación? No, ¿Cuándo ha empezado vacación? ¿Marzo? no, junio. ¿Junio? ¿Cuándo? Las clases se han comenzado el martes, día 22. ¿Qué fecha? ¿A qué mes de Día vacación? 22 de abril Abril hasta... hasta el día 30 de junio. Pero tú has dicho hay clase mañana. Está en vacación. No, no hay No hay- Ya hemos terminado vacaciones. ¿Cuántos meses? Dos. 2 semanas. 2 semanas solo. Sí. ¿Así? Una. Solo 2 semanas? Sí. So 2 linggo lang pala yung bakasyon nila sa school. Bakit? ¿Por qué? ¿Hay más otro vacación? Sí. ¿Cuándo? De 30 de junio del tercer trimestre. 2 semanas también. No, 3 meses. 3 meses. So parang may sem break pala rin dito 2 weeks. Tapos June hanggang August, no? Agosto. Junio hasta Julio, agosto. Julio, Agosto is vacation. Septiembre. Septiembre. So ganun yung ano ng klase nila dito, yung mga bata. At least may natutunan naman tayo ngayong pechas. Sí. Yan. Gracias niños por ahora tú sabes cómo hacer terreno fértil. Hay que poner en tu cabeza como una escuela, ¿ok? Sí. Gracias. Aplauso por todo. Yeah. Ito lalagyan natin ulit ng lupa sa baba. Ito na itanim na rin natin yung malunggay. Isa lang yung tinanim natin talagang makikita dito kung talagang magaling ka magtanim. Isa lang yan. Kaya kailangan talaga tumubo siya. Ang galing ng kapitbahay ni Madam Tang. Ito, kinukuha niya yung mga dahon. Tapos papamigay sa kapitbahay niya. Ito, kukunin na natin lahat ito. 50 lang naman yung kada piraso. Di kuhanin na natin lahat. Pamigay na lang natin sa mga kasama natin. Yan, ang dami. Di ba? Ilang natin 30 pieces yung binigay natin sa 2 bata. So nagkakahalaga ng mura lang pala. Magkano yun? 50 sepas times 30. So siya, 1,500 lang pala. Mura, di ba? Ito dami. Pauwi na tayo. Pauwi na tayo mga kalos. See you on next video.